Ayan, welcome sa inyo mga ka-printing, mga subscriber. Gagawin natin ngayon, no, ang video na to ngayon tungkol sa pagre-restore ng photo. Yan. So, pagka nagre-restore tayo, no, dati, medyo, mahirap pa, no? Hindi lang medyo mahirap, talagang mahirap. Lalo na kung Photoshop lang. Then, hindi siya ganun ka-realistic. Although, meron talagang magagaling sa Photoshop na talagang ginugugulan ng oras. So, ito ngayon ang gagawin natin, no? AI lang, AI prompt, pwede sa ChatGPT, pwede sa Gemini. So, dapat maging specific tayo dun sa prompt na ilalagay natin. Kasi kung hindi magiging specific, yung mukha ng tao ay hindi magiging kamuka. Mare-restore siya pero nababago. Facial expression, tapos hindi siya ganun ka-realistic. Then, colorize natin, no, itong old picture. So, ito yung prompt na gagawin natin. Yan. So, dapat, yan nakalagay dyan, no, kung black and white, dapat specific na i-color, no. Tapos, i-enhance yung details. Then, pwede rin gawing bago yung background, tulad ng background, pwedeng i-update. Pero pwede nyo baguhin yan kung ano yung gusto nyo. Ayan, may mga technique din sa Photoshop, no, kahit hindi siya talagang sobrang realistic. Basta maididikit mo doon. Kasi kung, kunyari, may gusto kang baguhin na background, no, medyo mahaba na yung prompt. Pero pag nagamitan mo ng Photoshop, o kaya, isang pamilya, no, mag-i-insert ka ng isa, dalawang tao doon, medyo mahabang prompt na yon, no? Pero kung gagawin mo sa Photoshop, medyo ili-layout mo siya muna kahit hindi siya talagang realistic, no? Kahit yung parang in-insert mo lang, parang gawang bata lang. Then padadaanin mo sa AI, magiging realistic yung pagko-combine mo ng mga picture. So dito dapat ilalagay mo diyan yung original face, no, para hindi mabago. Yung color, yung skin, yung background, pwedeng baguhin yan. Pwedeng plain lang, pwedeng, yan, modern, no? Pwedeng ilagay mo dun sa ibang kwarto. Pero kung marami ka pang gustong ilagay, no, mas maganda kung sa Photoshop, doon mo na ilagay yung mga background na gusto mo, no? So, ito muna, basic lang muna yung itatakil natin. So, ito yung gagamitin nating prompt. Yan, sa clarity, dapat sharp, maging sharp yung image. Alisin yung blur, yung medyo lumalabo, no, yung blurred. No, pasensya na sa no, sa pronunciation, no. Tapos ma-enhance yung clarity. Ayan, without over sharpening. Natural looking colors, no. Tapos yung return to clean, black and white with natural tones if needed. Then ito pwede nating ilagay dito kung anong camera, no? Halimbawa, itong Canon EOS R5. O kaya, kung Nikon, pwede ka maglagay dyan. Kung anong model ng Canon camera, no? Hindi SLR. Pero preserving pa rin yung texture and lighting. So, ito, subukan na natin, no? Ito yung picture ng mother ko tsaka ng tita ko. Gagamit pa rin tayo ng ChatGPT. Pwede pa rin tayong gumamit ng Big GPG para mapalaki pa yung files, no? Para pwede natin i-print sa mas malaking media. Punta tayo dito sa ChatGPT. Tapos, yung prompt natin, no? Copy ko lang to, no? Nilagay ko na dito kasi kung itatype ko, mahaba to, eh. So, kailangan i-insert na natin yung photo, no? Insert natin dito. Then, i-paste natin yung prompt. Then, i-check muna natin yung prompt. Yan, itong background, pwedeng nating baguhin yan. Pwedeng plain lang. Yan, pero hindi ko na babaguhin, no? Yan, tapos, then, i-click lang natin tong arrow na nasa taas, no? Yung arrow na nakatutok sa taas. Yan, enter. Then, antay nating mag-generate si ChatGPT. So, ito may limitasyon lang din yung pag-create dito. Pag pre lang, no? Kung gusto nyo medyo marami kang
ma-generate na photo, no? Generate na photo, mare-restore, kailangan mong mag-subscribe, no? Subscription, ibig sabihin, kailangan mong magbayad monthly. Inaanyayahan ko kayo na check nyo yung mga tag product dyan sa taas, pag short video, pag long video, nasa baba. Pag nasa computer, i-click nyo lang yung dito, itong, yan yung product, no? Pero mas recommended ko sa cellphone kasi pag sa cellphone, mare-redirect sa Shopee app. Then, babawas na yung YouTube voucher, no? Mga 1,300 to 1,500. So, depende rin. Minsan tumataas, minsan bumababa. Tsaka depende sa laki ng amount ng bibilin nyo. So, hindi naman pwede na less than 1,000 plus 1,000 yung voucher. Hindi naman pwedeng ganun, no? Maganda siya sa mga big item, no? Yung mga tulad ng iPhone, no? Printer, tablet. Yan, no? Balikan na natin to. So, ayan na. Yan. Then, eto na. Yung na-generate. Eto na. Eto yung, yan. Yan na. So, ito na. Ito yung mother ko, no? Tapos, ito yung tita ko. So, yung nakalagay dun kasi, yung background ay i-update, no? I-update to modern aesthetic. Pero, pwede ko pa siyang baguhin niya, no? Yung background. New chat uli. Tapos, i-drag and drop ko yung old photo. Then, copy-paste ko na lang tong prompt. Then, dito sa background, no, pwedeng gawin kong studio background. Yan. Then, click natin tong arrow, no, na nakatutok sa taas. Then, wait natin mag-generate yung ChatGPT. Ilalagay ko na lang yung prompt dyan sa comment section, no? Huwag nating kakalimutan i-like yung ating video at i-share na rin kung hindi naman sa inyo makakaano, no? Yan, ituturo ko na lang yung madaling technique, no, para mapag-combine, no, kunyari, family picture, wala na yung isa. Maring na mayapa na isa o kaya ay nasa malayong lugar, no? Gusto nyo magkaroon kayo ng family picture. Yan. So, ayan, no? Nilagay ko studio background, no? Kaya napalitan yung background. Pwede nyo siyang experiment kung ano yung gusto nyo. Nakaupo, no? Kung gusto nyo nakaupo, pwede rin. I-specify nyo lang dun sa prompt. So, ito, subukan ko naman tong father ko, no? To last. Ito talagang malabo to, no? Malabo talaga. Ito yung picture niya bago siya namatay, no? So, walang picture yung father ko nun. So, ilagay ko dito. Then, yung prompt, new chat na lang, no? New chat muna. Tapos, insert ko dito. Then, copy-paste ko na lang yung prompt na ginawa ko. Then, enter. Then, pwede mo pa siyang pagandahin sa Photoshop, tas ayusin, no? Lalo na kung ipiprint mo, yung kulay, no? Pero kung maganda na para sa'yo, kahit wag na. Kasi hindi naman din sobrang perfect ang AI, no? May mga makikita ka dyan na na hindi masyadong tulad minsan medyo mataba yung kabilang yung baraso, pero pero at least na-restore, no? Na halos kamukha ng original. Then, pag gusto nyong palakihin, no, gusto nyong i-print sa mas malaking media, no, padaanin nyo sa big JPG, no, tataas pa yung resolution niya. Antayin lang natin. Yan, kaya nagmamahal yung mga computer parts ngayon, lalong-lalo na yung SSD, memory, video card, dahil nga maganda na yung technology ng AI. So, eto talaga, no, halos kahawig talaga ng tatay ko nung nabubuhay siya, ganito ang itsura. So, pag nagkamali ka dito na masyadong sinimplihan mo lang, no, nilagay mo lang restore this picture, tas hindi mo in-specify kung anong camera, kung ano ba yung yung clarity, yung kulay, no, kung yung background, pag di mo in-specify,
Magi-generate lang yung AI na minsan hindi ka mukha, tapos yung background iba, yan. Tapos yung damit, yan no. Kailangan hindi magbago yung face, no, yung mukha. Ay nakalagay diyan, no, keep original face, no, and vibrant color. Smooth skin, yan. Tsaka ito, kaya nilagay may Canon yan, para yung quality ng picture, parang kinuha, no? Parang pinotograph ng DSLR camera. Ngayon, kung gusto nyong palakihin yung save ko lang to, no? So, father ko to. Kung gusto nyong palakihin, punta kayo ng Big JPG. Google search na lang, no? Big JPG. Yan, kung may extra kayong pera, pwede kayong mag-subscribe para mas mapalaki nyo, no, up to 16 times. So, halimbawa ito, picture ng father ko. Yan, mas lalaki pa. Pag artwork, mababago yung mukha niyan. Dapat pag photo yung pipiliin nyo. Hanggang 4 times lang pagka pre. Then highest, okay. Then wait na ma-boost yung picture, no? Mas lalaki pa siya. Pwede mo siyang i-print sa mas malaking media, no? Sa mga canvas. Baka sa susunod, ko na lang, no, yung paano mapag-combine yung isang family picture. So, gagamit tayo ng Photoshop doon. Masyadong mahaba na kasi yung prompt, pag nilagay natin isa-isa dyan, no, ni-specify natin yung mga family members, no, halimbawa, 5, 6, 10. Mahirap na. Pero kung magpo-Photoshop ka, mas mabilis na yung pagpo-prompt mo, no, hindi na mahaba yung prompt. Pero kung kaya mong gumawa ng buong sentence, no, yung buong prompt, okay lang, no? So, download na. Mas malaki na yung files, no? Pwede na yan i-print sa canvas. Kung gusto mong i-frame, no, sa bahay mo, no? Lalo na yung mga lumang picture. Yan. So, ito yung binus, no? Pinalaki ng wala siyang binago. Pinalaki niya lang yung file size. Pinalaki niya yung photo. Yan. Wala siyang binago, no? Pero, kung titingnan niyo siya, yan. Ito yung na-generate ng ChatGPT. Ganyan lang kaliit. Pero, ito nakita niyo to, ang liit, no? Pero pag na-boost ng JPG, no, ng Big JPG, mas lumalaki na. Kaya mas malinaw na siyang i-print. 25% yan, no? 100%. Yan. So, malinaw pa rin. No. Yan. So, halimbawa, isang 2x3 na, halimbawa, tarpaulin na 2x3. Ayan. Ito, ang laki ng no? Ganyan yung ginawa ng Big JPG. Tas ito yung ChatGPT. Mas lalong pinalinaw ng Big JPG. So, ayan lang po mga kaprinting. Hanggang sa muli, wag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Sana meron kayong natutunan. Yan. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli.